Pilipinas, pinag-uusapan na ang 4-day work week. Alam nyo ba na may mga ideas na lumalabas online? May mga kababayan tayo pero parang kakaiba itong suggestion nitong si kaibigan natin. Kaibigan ko to matagal na. At syempre, host ng Senior Moments dito sa Aliw Channel 23 at DW News. At nasa linya natin. Okay, pag-usapan na natin. 4-day work week si Attorney Romulo Macalintal. Attorney Mac, magandang araw. Magandang araw sa iyo, Denise, at sa iyo mga tagapanood, tagapakinig. Okay, pag-usapan po natin ito. Dahil lang ang pagkakaalam ko, Attorney, ngayong araw na ito ay simula na sa mga ibang government agencies na magsimula dito sa 4-day work week. At we understand, hindi kasama ang mga estudyante din dahil parang malapit na yata yung bakasyon, parang gano'n yung dahilan. Ano po yung inyong gustong i-focus dun sa 4-day work week? Parang type ko yung pagkakalatag nung sa inyo eh. Yung sa aking 4-day work week, dapat i-identify natin anong araw ang wala doon sa 5, di ba dati? 5-day work week tayo, di ba? Oo, tama. Okay. Kung maging 4 days, anong araw na hindi magtatrabaho? So, hindi specified eh. Kung hindi kanya-kanya. Hindi kanya, kumbaga hindi sabay-sabay, hindi sabay-sabay. Hindi sabay-sabay. O kaya maaaring sabay-sabay. Kaya hindi alam kung papaano. Okay. Ang aking suggestion, sa bawat araw, magkaroon ng 3 malalaking syudad na holiday na walang trabaho. Kaya yung 4-day work week, ibig sabihin walang trabaho ang Quezon City, Makati, tsaka Pasay. Okay. Pag Tuesday, walang trabaho ang Caloocan, Valenzuela, Malabon. Okay. Pagka Wednesday, walang trabaho ang Taguig, Makati, o kaya na may Las Piñas. So in other words, sa bawat araw, 3 ang syudad ang walang trabaho. Okay. Para sa ganyang pamamaraan. Attorney, holiday po, hindi work from home ang sinasabi nyo. Hindi work from home, non-working day. Okay. Maging non-working day sila, 3 syudad na yan. Okay. Pero ang mangyayari sa mga empleyado, 10 oras sila magtatrabaho sa loob ng isang araw. Bawiran. Para yung 4 days na yon, kuha rin yung 40 hours na trabaho sa loob ng isang linggo. Sa pamamagitan niyan, nakakasiguro tayo na sa bawat araw, may 3 malaking syudad na umawawala yung mga tumatakbo sa kalsada sa araw na yun. Tama. Oo. Sa aking estimate kasi, tinignan ko rin yung kung ilan ang mga volume na tumatakbo dyan, lalo sa EDSA. Halimbawa, kung halimbawa 3 syudad ang hindi trabaho sa loob ng isang araw, mga 94,000 na sasakyan ang hindi tatakbo. At saka sa loob ng 3 araw din na yan, kung 3 araw na holiday o non-working day, ay mga 1 milyon na mga working force ang mawawala sa Metro Manila. Luluwag. Na napakalaking maluwag yan. Alam mo yung suggestion na yan, nabuo sa isipan ko yan, kasi ginagawa kong example, pagka June 24, pag June 24 kasi, holiday ang Maynila, araw ng Maynila yan, at saka yung San Juan, araw ng San Juan yan eh. Mapapansin mo pag June 24, maluwag ang traffic. Dahil sa 2 syudad, ang malaking nawawala ay volume ng sasakyan. Kaya kung sa loob ng isang araw ay 3 syudad ang walang trabaho o non-working sa kanila, napakalaking kaluwagan yan. At saka yan naman hindi naman permanente, kundi sinasabi ko, itry natin sa loob ng isang buwan kung pwede nating ma-experiment yan. At ko naman sa pamamagitan niyan magkakaroon ng pagkakataon na makasave tayo ng fuel, yung lalo sa traffic na nangyayari sa ating bansa. Bawas na sa konsumo, attorney, bawas pa yung traffic na mararanasan. Yes, at saka isa pa, malaking tulong din yan sa mga empleyado. Dahil sa isipin mo isang araw na yun, hindi na sila gagastos pa. Tama. At yung ating naman mga jeepney drivers, mga bus drivers, maluwag ang kalsada, maaaring magkaroon sila ng ilang trips, Yun. Na loob ng isang araag, inakadalawang balikan lang sila, abay, baka 3 o 4 na balikan sila. Kaya yung aking sinasabi, pag sinabi mo lang na 4-day work week, ay alin doon? Hindi natin alam. Baka mamaya lahat lahat na Friday wala tayong trabaho. Katulad ngayon sa Senado at sa House of Rep, hanggang Thursday lamang ang trabaho nila. Pag
Friday, wala na silang trabaho. So, isang araw lamang na nawalan ng nabakante. Samantalang kung meron na tayong specific areas, alam na natin na sa ganitong araw, ito ang walang trabaho, walang non-working day ito para sa ganitong mga syudad. At least makikita natin na magkakaroon ng mababawasan ang mga sasakyan at takbo sa ating mga areas na yan. Malaki rin ang epekto niya sa gasolina, Yes, sana ma-compute para kahit papano ay makita ng gobyerno o ng yung economy natin kung gaano kalaki yung matitipid pagka itong mga sasakyan na ito ay wala sa lansangan. Oh, yes. Kaya sa pamamagitan yan, makakalculate natin talaga, immediately malalaman natin anong epekto ba ng tatlong syudad na non-working day. Monday, walang trabaho ang Manila, Quezon City, Pasay. Anong epekto nito? So napakalaking epekto kahit na hindi natin i-compute ngayon, maisipin mo na lamang yung mawawalang sasakyan sa kalsada sa araw-araw. Yan ay magiging araw-araw na tatlong syudad ang hindi tatakbo yung mga sasakyan sa kanila, sa mga lugar nila dahil lang sa non-working day yan. Tsaka yan malaking tulong din yan lalo sa eskwelahan din. Sinasabi nga nila na hindi pa kasama dyan. So, sa ngayon hindi makakasama kasi na-schedule na yung mga schedule na mga estudyante. Siguro sa susunod na school year natin, maaari nilang pag-aralan kung paano magkakaroon ng adjustments sa kanilang mga scheduling. Kaya yun ay aking pinapanukala na sana tingnan mabuti ng ating pamahalaan para immediately makakalculate natin ano ang epekto nito sa traffic at ano epekto nito sa mababawas na gasto sa gasolina. Sipin mo lamang kung magkagasto sa pag natatraffic tayo, di ba? Yung pag natraffic yan, ganong karaming mga gasolina, oil ang nasasayang. Samantalang kung nagiging maluwag ang kalsada natin araw-araw dahil sa tatlong syudad ang walang trabaho sa mga araw-araw na yan, palagay ko naman ay malaking epekto yan. Yan naman ay hindi permanent. Yan naman ay temporary lamang. Saka walang question dito sa productivity, attorney, kasi naka-extend siya hanggang 10 hours eh. Yes, extended. Kasi sabi nila, paano yun? Bakit 10 oras? Konting sakripisyo. Pangalawa, karamihan naman sa empleyado, maagang pumapasok, Dennis. Dahil sa ayaw din lang matraffic sila. At sa hapon, hindi rin agad sila umuwi. Correct, totoo yan. Nag-i-stay din sila sa office para magpalipas din noong oras. So, magagamit pa rin yung 2 oras na yan. Hindi para makasakit yan sa mga empleyado natin. Katunayan nga, iba nga dyan, nag-overtime pa naman. Ano ba naman yung extended ka sa umaga ng 1 oras, extended ka sa hapon ng 1 oras. Pero pagdating naman ng iyong non-working day, napakalaking benefit yan para sa ating mga empleyado. Yung damit ay susuot nila sa araw na yon, yung pagkain, yung transportation nila, bawas na yun sa 1 araw na yon. At malaking oras pamilya. Isa pa, attorney, yung mga city hall na yan, pag walang pasok, depende din sa kuryente ang mga yan, pag walang tao dyan. Precisely. Sipin mo, tatlong syudad yan na walang trabaho lahat yan, holiday sila o non-working day. Pati yung mga tanggapan dyan, pwede rin isama natin ang private sectors dyan pagka naging matagumpay sa government offices. Ilang offices ang masasara na nasa tatlong malalaking syudad, di ba? Tama. Yung kuryente lang masisip nila doon. So, anyway, 2 oras na naman araw-araw ang madadagdag. Palagay ko hindi naman yan masyadong makaka-apekto sa productivity ng ating mga empleyado. Napakaganda po nito, attorney, dahil yung mga kababayan din natin ay ang tendency kasi para maabutan yung mga government services na kailangan nila, umaalis din sila sa kanilang mga trabaho ng maaga. So ibig sabihin, pagka late sila ng kaunti na umalis, may maaabutan pa rin sila dahil extended nga tayo ng 2 hours. Kundi makabubuti pa nga sa atin. At makabuti sa ating lahat kasi nga mababawasan ang traffic sa ating mga lansangan.
Oo. Napakasimple na napaka-practical yan ang aking suggestion na yan na sana Napakaganda, makarating sa kinauukulan. At palagay ko naman yan ay sana matugunan yan ng ating pamahalaan. Of course, wala dyan yung matugunan yan ng ating pamahalaan. Of course, wala dyan yung mga hospital, yung mga emergency services, di ba? Tama. Hindi natin may isasama. Pero yung mga regular office lamang na gumaganap ng tungkulin nila araw-araw, palagay ko yung malaking tulong yan. Kung yan may bigyan ng malalim na pag-aaral ng ating mga kinauukulang opisyal. Yung bang mga ganyan na mga aksyon na pwedeng gawin o adjustment, attorney, yan ba'y nangangailangan pa ng batas o pwede lang sa ano lang yan, sa memo ni Mayor? Well, pwede na yan sa executive order lamang ng Presidente. Kung po pwede nga mag-order ng Pangulo na doon tayo ng 4-day work week, bakit hindi naman po pwede nga gawin yan na maging more specific ano ba yung nilalaman nitong 4-day work week na ito. Kasi pag i-announce mo, 4-day work week lang tayo kailan? Kailan na yung bakanting araw na gagamitin natin? So, walang specific, yung kanya-kanya pa rin tayo. Pero kapag ka nagtakda na tayo na sa araw na ito, itong mga lugar na ito, holiday, ay at least alam na natin kung anong ito niya sa ating pamahalaan. Hindi lang daw kuryente ang matitipid, attorney, pati daw internet. Yes, exactly. Tama yun. Kasi ilan naman ang mga, with due respect, ang iba, yun ang ginagawa sa opisina. Ay at least, magagamit na nila yung mga bagay, oras na yan para sa kanilang pamilya. Oo, napakaganda. Kuryente na, internet pa, tapos yung gasolina ng mga services sa mga city hall ay pwede ring matipid, attorney, sa totoo lang. Matipid, yeah. At saka isipin mo, tatlong syudad yan. Ilang daang mga opisina yan ng ating pamahalaan na naririyan sa tatlong syudad na yan. Napakadami yan. Sa araw-araw na matitipid sa tatlong syudad na sinasabi kong magde-declare na non-working sila daw sa araw na yan. At hindi naman mababawasan ng productivity kasi yung 2 hours naman nila magagamit sa umaga yung 1 hour, sa hapon another hour. Yun. Yung bang 2 hours yan, attorney, pwede ring adjust na 1 hour earlier o kaya 1 hour mas late o kaya 2 hours na dagdag o 2 hours earlier. Sabi ka, kaysa alas 8, gawin mong alas 7. Kaysa alas 5 labas, alas 6 ang labas nila. Tama. So, depende na sa adjustments na gagawin ng mga tanggapan ng ating pamahalaan o ng private sector kung kanilang i-a-adapt ito. Sa school ba pwede gagawin din yan, attorney? Well, pwede yan sa mga scheduling na gagawin nila. Pero hindi na sa ngayon kasi naka-schedule na yung mga estudyante natin. Pero pwedeng pag-aralan sa susunod na school year ng ating Department of Education. Kasi palagay ko, buwan din ang epekto natin sa atin itong pagtaas ng presyo ng gasolina. Oo, at saka yung sinasabi nga nila, narinig ko yung balita ninyo dyan, na binabalaan daw yung mga gasoline stations sa pagtataas. Sa biglang pagtaas, unauthorized, yung mga nag-hoard. Dapat yan, mahigpit ang paninindigan ng pamahalaan dyan. Napakadami ng ganyang kaso na pag mag-i-increase nagkakaroon ng hoarding. May narinig na ba tayo na nakasuhan? Wala naman di ba? Tama. Pero dapat ngayon maging mahigpit yan. Gumawa sila ng sample na talagang may mga mapaparusahan. Oo. At saka nakakaawa naman ng ating mga mamamayan na nagitiman itong mga mapagsamantala nag-hoard ng ganitong mga energy products. Kaya dapat maging mahigpit yan. Magpakita ang ating pamahalaan na talagang seryoso sila na i-implement nila yung batas. Nakita na nila, marami na ngayon. Ano yung magagawa ng puro mga show cause order lamang? Hindi pwede show cause. Binabalaan. Puro, yun na narinig ko sila. Natawa nga ako, binabalaan. Ang tagal na natin binabalaan ng mga yan. Yung binabalaan natin ng lahat ng mga ganyang mga gasolinahan. Pero may nakita na ba tayong pinasara? Siguro dapat pag nakita ng in flagrante delicto na talaga nag-hoard sila, ipasara ka agad. Para may sample. Hindi yung bibigyan pa ng show cause or show cause na nakita mo na nga
na huling-huli mo na sa akto. Oo. Iso-show cause pa natin yan. Ayun. Kailangan ipasara na agad ng pamahalaan yung mga ganyang uri ng nag-hoard na mga gasoline station. Iyon. Attorney, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ. Yes, And of maraming course, salamat, Denise. every Yes, Sunday, talagang Attorney, every Sunday. Yeah, 12 to 30 in the afternoon to 2 p.m. Senior Moments. Yan. Sarap suwabe. Maraming salamat, Attorney. Have a nice day. Thank you. Thank you. Ang veterano po na abogado, si Attorney Romulo Macalintal.